Hallelujah! Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa salita ng Panginoon para sa atin during Wednesday night that would strengthen us, that will inspire us, and the word of the Lord gives direction to all of us. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po o God sa iyong banal na presensya ngayong gabing ito. Pinapanalangin po namin o God na buksan mo ang aming spiritual, Panginoon, na pandinig, ang aming mga kaunawaan, Panginoon, ay mabuksan, Panginoon, ngayong gabing ito, at nasaan man, Panginoon, ang iyong mga anak, O God, ay maranasan po nila ang iyong banal na presensya na siyang kumikilos, O God, at nakikita po nila, Panginoon, na nararanasan ang iyong tangible presence, O God. We just wanted to thank you, Holy Spirit, that you're working in our lives, O God, right at this hour. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So the word of the Lord today is about arising to prominence. Arising to prominence. Ibig sabihin, kinakailangan po nating tumindig at siyang magningning din para sa prominence na ibinigay ng Panginoon sa atin, dahil ito naman yung katawagan ng ating Panginoon na nais niyang mangyari sa atin sa GLY. Kaya every day, ito po dapat yung pinopursee natin at ito po yung isinasapamuhay natin araw-araw. If kabilang ka sa tahanan ng Panginoon ng GLY, ay ito po yung vision na siyang ibinigay niya sa atin na prominence. So we must arise in prominence. Tumindig ka. Ano ba yung ibig sabihin ng prominence? So bago po yan, basahin po natin ang Isaiah chapter 60 verse 1 hanggang 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. And the Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Napakagandang declaration, pangako ng ating Panginoon sa atin, lalong-lalo na ngayong kapanahonang ito. So sinabi ng Panginoon na mag-arise tayo, tumindig ka mula sa kalungkutan, mula sa depresyon, mula sa kaisipang isinasadlak ka sa mga walang kabuluhan na patutunguhan ng buhay mo. Kinakailangan tumindig ka at maniwala ka muli. Kung ikaw ay nakaranas ng mga sitwasyon na maari ay na nagkaroon ka ng discouragement sa buhay mo, na prostrate ka, mga heartaches o kaya mga circumstances na parang talagang ang purpose ay panghinaan ka ng loob. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong gabing ito, mag-arise ka, tumindig ka na anak ng Diyos, dahil napakaganda ng gustong gawin ng Panginoon sa iyo. So arise in the strength of God. Binibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan na mula sa Kanya ngayong gabing ito, katulad ng sinabi niya in Isaiah chapter 11 verse 1 and 2. Binigyan po tayo ng kalakasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Babasahin ko po dito sa verse 2 lamang. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So, ang banal na Espiritu po ay binibigyan po niya tayo ng wisdom, binibigyan po tayo ng understanding, ng counsel, ng mga direction kung ano ang dapat nating gawin. Binibigyan po niya tayo ng karunungan, binibigyan po niya tayo ng kalakasan. Kaya gusto ng Panginoon na sabihin sa iyo ngayong gabing ito na kung ikaw ay nanghihina, may kalakasang ini-impart ang Panginoon sa iyo. Hindi lang kalakasan na physical, kundi kalakasang espiritual. Kailangan mo ng kalakasang espiritual para muli ay katulad ng isang agila na to go up on the heights. Ibig sabihin na kahit na yung dumarating yung bagyo, di ba, yung agila, talagang lumilipad pa rin siya, nagda-dive through siya sa napakalakas na hangin kasi comfortable siya sa napakalakas na hangin. Kumbaga, he knows, and yun yung kanyang comfortable place na nag-slide sa kalakasan ng hangin. Hindi siya na-overcome kung anumang uri ng lakas ng hangin. At sinasabi din ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito, katulad ng nandito sa Isaiah chapter 40 verse 31.
But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings just like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lahat daw ng mga nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng mga naghihintay sa Kanya ay muling sumisigla dahil binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. They that wait upon the Lord. Nagtitiwala ka ba sa Kanya, kapatid? Dahil gusto ng Panginoon na muli bigyan Kanya ng panibagong kalakasan para sumigla ka at muli ay makalipad ka, maniwala ka muli, magkaroon ka muli ng faith. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, strength, arise in the strength of God. At sinabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan mula sa ating Panginoong Hesukristo dahil hindi po sapat yung kalakasan lamang natin. Kulang po yung kalakasan natin bilang isang tao. Kailangan po natin ng kalakasan mula sa Diyos dahil dumarating din yung pagkakataon na pinanghihinaan tayo ng loob, na napapagod din ang mga katawan natin. Kaya dito, lumalapit tayo muli sa Panginoon para bigyan niya tayo ng kalakasang sa Kanya lamang nanggaling. Kaya maaari mong sabihin ngayong gabing ito na I can do all things through Christ who gives me strength. O kaya humiling ka sa Panginoon, Lord, palakasin mo ko, inspire mo ko. Dahil kasama mo ang presensya ng Panginoon, lagi Kanyang pinalalakas, lagi Kanyang ini-inspire. At paano ba lumalakas ang isang anak ng Diyos kapag ka nakakarinig ng salita ng Panginoon, kapag ka pinalalakas ng Espiritu ng Diyos, binigbigyan ka ng inspirasyon, ayan, muli, nagkakaroon ka ng kalakasan, kaya nagkakaroon ka rin ng joy. Kaya sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong gabing ito, i-overcome mo ang fear mo, mag-arise ka kung meron kang mga bagay na kinatatakutan, mga bagay na yun nga, nagpapa-depress sa'yo, mag-arise ka na mula sa kalungkutan, sa loneliness, sa despair. Mag-arise ka na rin sa lack, yung kawalan. Sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita na isusupply niya lahat ng pangangailangan mo. So arise in faith. At ganun din, mag-arise ka na, kapatid, at gawin mo na yung pagtawag ng Panginoon sa buhay mo. Wag nang ipagsawalang bahala, wag mo nang sabihin saka na lang, because we do not know what will happen tomorrow. Kailangan kung ngayon na pinagagawa ng Panginoon, mag-arise ka na gawin mo muli yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Arise to prominence at talagang magningning ka, mag-shine ka, yung radiance ng glory ng Panginoon ay nasa iyo. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 60 na ipinangako niya na as you arise and shine, yung glory ng Panginoon ay nagniningning, nag-a-arise sa iyong buhay, nagsashine sa iyong buhay. At sinabi niya dito sa verse 2 na talaga namang kadiliman yung nangyayari dito sa mundo. Darkness covered the earth, sabi niya, and deep darkness covered the people. Kaya nakikita natin yung mga nangyayari, nations, ang daming mga kalungkutan, ang daming darkness na ginagawa ng kaaway. Pero ang anak ng Diyos, pinangako ng Panginoon sa Kanyang salita na kung merong deep darkness na nangyayari sa mga tao, sabi niya dito in verse 2, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa iyo dahil siya mismo ang kikilos sa buhay mo as you continue to yung maniwala, as you continue na magpatuloy sa Kanya. Ang Panginoon ang magniningning sa iyong buhay, kapatid. Kaya kahit na sabi niya dito yung deep darkness ang mga nararanasan ng mga tao. Sino itong mga taong ito? Yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Pero ikaw na may relasyon sa Panginoon, kinakailangan na magningning ka dahil ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa iyo at nagliliwanag sa iyong buhay. His glory will be seen upon you. Makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo na nagliliwanag, kapatid. Kaya kung may mga kadiliman o mga problemang nangyayari sa family mo, sa workplace mo, kailangan may shifting na mangyari sa iyo ngayong oras na ito, na makita mo na ang buhay mo ay talagang nagniningning ang kaluwalhatian ng Panginoon. And
gusto ng Panginoon na i-manifest niya. Ibig sabihin ng manifest, seen, yung glory niya ay talagang makikita natin, mararanasan natin, tangible yung presence ng Panginoon sa atin. Tangible yung kanyang pagpapala, tangible yung kanyang tulong, iba yung presence ng Panginoon kaysa sa glory ng Panginoon. Pag sinabi mong glory, nararanasan mo yung presensya ng Panginoon, at ito yung gusto niyang gawin sa iyo, kapatid, na kung meron kang sakit at karamdaman, ipaparanas ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian, yung manifestation ng kanyang glory, at nandito sa kanyang presensya, nagmamanifest, nararanasan natin ang kagalingan, nararanasan din natin yung provision, nararanasan natin yung blessing. Kaya mag-arise ka, arise to prominence, kapatid, na magliwanag ang Panginoon sa buhay mo. Dahil sinabi ko nga kanina, kalungkutan at kadiliman ang nangyayari dito sa mundo. Dito na nga lang sa Hong Kong, hindi lang isa yung fire, dalawa po yung fire na nangyari dito sa Hong Kong na magkasunod. At kung yung mga parke na may mga sinasaksak, ibig sabihin yung mga puso ng mga tao ay nasa kadiliman kasi ginagawa nila yung mga bagay na yon. Ano pa, yung mga pamilya, mga anak na nakakaranas ng mga depression, marami pong nangyayari dito. Dito na nga lang sa Hong Kong, meron pong nagkwento na sa dito sa OWA natin. Sabi niya, nakakalungkot po, pastor. Sabi niya, dahil ang mga nandun po sa OWA, sabi niya, may mga nakasuot ng catheter. Alam niyo po yun, yung doon lumalabas yung dumi ng katawan mo, nakakabit sa katawan mo. At meron pang iba, sabi niya, wala ng mga buhok, sabi niya na ang ihina. Merong iba binubugbog ng mga employer, sabi niya, at kung ano-anong uri pa ng mga problema. Sabi niya, ibig sabihin, deep darkness ay nararanasan ng maraming tao. Pero ikaw, kapatid, na anak ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa iyo, kaya walang rason para maging malungkot ka. Ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagniningning sa buhay mo. Kaya ikaw yung maging ilaw sa mga tao na nakakaranas ng mga kadilimang ito, nakakaranas ng mga pang-aapi, nakakaranas ng depresyon, nakakaranas ng maraming problema. Ikaw yung ilaw, kapatid. Kaya kailangan tumindig ka na, mag-arise ka na, at magliwanag ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ikaw yung talunan, kundi ikaw yung victor, ikaw yung victorious, you are more than conqueror na anak ng Diyos. At pangalawa na kailangan mong gawin, yung una is arise in the strength of God, dahil binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu niya na kumikilos sa buhay mo. Mag-arise ka din in worship. Kapag nakikita mo na parang yung lugar kung nasaan ka ay parang walang favor, yung ganon, o kaya may kadiliman or may kaguluhan, dapat you go sa secret place para mag-worship, mag-shift ka ng atmosphere. Kailangan mabago yung atmosphere kung nasaan ka. Mag-shift ka i-shift mo yung atmosphere at mag-worship ka. Katulad ng sinabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 4, na sinabi dito na yung mga worshipers ng ating Panginoon is no longer nandun lang dun sa mountain doon sa Jerusalem, kundi sinabi ng Panginoon po dito sa John chapter 4 verse 23 and 24. But the hour is coming, and now is, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ito po yung hinahanap ng Panginoon ng mga worshipper. Kahit nasaan ka, kapatid, kahit nagkakagulo yung kapaligiran mo, nasa secret place ka na nag-worship sa Panginoon, kaya maaari mong i-shift yung atmosphere. Alam mo, yung praise mo, yung pagpupuri mo sa Panginoon is victory. Paano ka ba magpuri sa Panginoon? Nagpupuri ka sa pamamagitan ng pasasalamat, sa pamamagitan ng pagdeklara mo ng kadakilaan ng Panginoon, kung sino ang Diyos sa buhay mo. At ang worship naman is to just surrender, to be just still in the presence of God, na kahit wala kang naririnig na music,
yung soul, yung spirit mo ay nakasurrender sa presensya ng Panginoon, quietly being still sa presensya ng Panginoon. Kaya maaari kang mag-worship kahit nasaan ka. Yun ang gagawin mo, mag-worship ka. And even later, maya-maya pagkatapos mong magtrabaho din, habang nagtatrabaho ka, nag-worship ka, alam mo ba yung trabaho mo, maaari na mag-worship ka kasi yung ginagawa mo, pag ginagawa mo ng may integridad, ito rin yung worship mo sa Panginoon. Yung habang nagtatrabaho ka, ino-honor mo ang Panginoon, that's your worship to God. Hindi yung music lamang siya, kapatid. It's more than a song. Ito yung puso mo na nakasurrender, nag-worship sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, mag-arise ka sa prominence. Muli, maniwala ka na ngayon ang kapanahunan mo na talagang yung glory ng Panginoon ay mararanasan mo. Sabi niya sa Isaiah chapter 60 verse 3, yung mga nations, yung mga Gentiles, sabi niya ay lalapit sa liwanag ng Panginoon na nasa iyo, yung kaluwalhatian ng Panginoon na nasa buhay mo. At ang Panginoon lang ang may kakayanan nito. Kaya lang kailangan din nating i-prepare ang ating mga puso, ang ating buhay, maniwala tayo, mag-immerse tayo sa presensya ng Panginoon lagi, kapatid. Kaya ngayong gabing ito, tumindig ka, kapatid, mag-arise ka muli sa iyong pananampalataya, sa kalakasan ng Panginoon na ibinigay sa iyo, at mag-arise ka rin in worship. Go in the secret place. Tama na yung kinasasadlakan mong kalungkutan, tama na yung brokenness. Muli mag-arise ka, kapatid, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong pangako sa amin, O God, na ito po yung kapanahunan na talagang mararanasan namin, Panginoon, ang prominence, O God. Mararanasan namin ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ang glory mo na siyang kikilos, Panginoon, sa buhay namin. Even now, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa manifest, Panginoon, na presensya mo, dahil kami po, Panginoon, ay pinagpapalang lubusan. Kami po, Panginoon, ay malakas, meron pong healing, meron pong breakthrough, meron pong favor, even yung mga sitwasyon na mga problemang hindi namin alam gawin o ang gagawin namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kumikilos, at alam po namin, O God, na dahil mahal na mahal mo kami, ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming buhay at mapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong tangible presence sa buhay ng anak mo na nakikinig at naniniwala sa iyong salita ngayong gabing ito. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Panginoon.